Ang anumang hilingin ninyo sa Ama sa aking pangalan ay gagawin ko, upang maparangalan ang Ama sa pamamagitan ng Anak. Gagawin ko ang anumang hihilingin ninyo sa pangalan ko. Sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Magandang umaga po sa ating lahat, mga kapatid. Ako'y nakabahan. Dahil iba pala yung babalik parang si MacArthur. Kaya sa muling pagbabalik ay parang iba yung pakiramdam. Bakit? Dahil talagang yung kaba na kung saan ay talagang mararamdaman mo talaga. Dahil malayo na yung inyong narating at laging nasa isip ko ay paano kaya ma-sustain yung gano'n na mga ito'y pamumuno. Kaya sa bawat isa sa inyo, palakpakan po natin ang Panginoon ng Diyos sa patuloy na paggabay sa inyo, ganoon din sa bawat isa sa atin na narito ngayon, upang isagawa itong pinakamataas na pasalamat natin sa Panginoon. At sa linggo ito, ang pagdiriwang na ito ay ito yung panahon ng Pentecostes o Pentecost. Ang ibig sabihin ay 50 days matapos muling nabuhay ang ating Panginoon. At ito yung pangako ng Panginoon bago siya umalis sa sanlibutan, na kayo'y padalhan ng Espiritu Santo na siyang magiging gabay sa inyo sa ating pamumuhay. At ang ibig sabihin ng Pentecost sa mga Hebro ay ito'y sa piyestahan ng kanilang unang ani, the Feast of Harvest. Kaya sa pamumuhay natin bilang mga Kristiyano at mananampalataya sa Diyos, patuloy natin pasalamatan ang Panginoon. At ito ngayon, ang Pentecost ay ito yung pagbaba ng Espiritu Santo at ipinagkaloob sa kanyang mga alagad. Kaya sa kung ating napakinggan, yung ating pangalawang pagbasa mula sa Gawa ng mga Apostoles ay humahagunot, dumadagundong na parang malakas na hangin at napuno ang bahay na kanilang pinagtitipunan. Bumaba sa kanila ang Espiritu Santo na parang dilang apoy. Kung ating pagninilay-nilayan, yung ating unang pagbasa at ang pangalawang pagbasa ay magkaiba. Sa aklat ng Genesis ay ipinapakita roon yung kwento sa turi ng Babel. Doon ay mayroon lamang isang salita. Yung unang pagbasa sa aklat ng Genesis ay mayroong isang salita lamang ang mga tao. Silang lahat ay nagkakaunawaan. Pero dahil sa kanilang pagkakaunawaan ay mayroon silang isang layunin na yung tore ay aabot hanggang sa langit upang ipamansag na sila'y makapangyarihan. Ito yung layunin ng mga tao doon una o doon sa lumang tipan. Yung tore nila ay matalagang aabot sa langit. At hindi man masabi natin na imposible. Hindi posible, bakit? Dahil nagkakaisa sila. Yun lamang, ang layunin nila ay magkaroon ng kapangyarihan. At sa atin namang pangalawang pagbasa sa Gawa ng mga Apostoles, ito'y patungkol naman sa Espiritu Santo na ipinagkaloob ng Diyos sa kanyang mga alagad. At sila'y nagkakaroon ng nagkaiba't ibang lingwahe. Nagkaroon sila ng ibang mga kaloob ng Diyos at ipinapahayag sa pamamagitan ng nagkaiba't ibang lingwahe. Para, anong layunin ng Diyos? Para magkaroon ng pagkakaunawaan ang bawat isa. Kaya sana sa bawat isa sa atin na narito ngayon
ang Espiritu Santo ng Panginoong Diyos ang siyang patuloy na maghahari sa bawat isa sa atin. Naway ang ilang apoy ay patuloy na siyang maggabay sa ating patuloy na pamumuhay. At sa atin dito ngayon, ito din po yung kapiestahan ng simbahan. Sa lahat ng simbahan, dahil dito ipinagkaloob ng Diyos ang Espiritu Santo upang simulan ang misyon ng Diyos, ang ipagalaganap ang mabuting balita sa sangkatauhan para magkakaroon ng kaligtasan ang bawat isa sa atin. At sa pagdiriwang natin ng Pentecostes ay merong mga hamon. Meron tayong tatlong hamon. Una, paano ang Espiritu Santo gumagalaw sa buhay natin mga tao? Ano natin masasabi na ay ito'y gawa ng Espiritu Santo, na ang lahat ng ito ay mula sa Diyos? Paano ba natin ipinapapakita sa buhay nating mga tao na tayo'y nilukuban ng Espiritu ng Diyos? Mga kapatid, ito yung malaking hamon sa isa sa atin. Dahil minsan, sa buhay nating mga tao ay hindi natin alam kung ano yung bunga ng Espiritu ipinagkaloob ng Diyos sa atin. Dahil minsan tayo sa buhay natin ay tayo ay naaalipin sa sarili nating mga kagustuhan. Nakakalimutan natin yung mga mabubuting bagay na ipinagkaloob ng Diyos sa atin. Kaya isang malaking hamon sa atin na naway patuloy natin gampanan bilang mga alagad ng ating Panginoon ang patuloy na paggawa ng kabutihan. Dahil ito yung bunga ng Espiritu ipinagkaloob ng Diyos sa atin. Dito natin may papakita na tayo, ito yung Espiritu na kung saan ipinagkatiwala ng Diyos sa atin. Kaya ang tanong, hindi ba kayo nagsawang gumawa ng kabutihan sa inyong kapwa? Ha? Sigurado kayo? Dahil minsan kasi sa buhay natin ay gawa ng gawa, tulong ng tulong lamang ay wala naman, hindi naman pinapahalagahan. Ayaw ko na nga yung tumulong, bahala ka na raw yun sa buhay mo. Diba, ganun tayo minsan. At hindi lamang minsan, kadalasan, madali tayo nagsawa sa pagtulong, sa paggawa ng kabutihan sa ating kapwa. At ang pangalawang hamon sa atin dito ngayon, nagiging kabahagi ba tayo sa misyon ng simbahan ng Diyos? Since ito yung kapanganakan ng lahat ng simbahan na narito sa sanlibutan, nagiging kabahagi ba tayo sa misyon na ito? Ano yung misyon ng Diyos? Ano yung misyon ng simbahan? Ang misyon ng simbahan ay ang ipahayag ang mabuting balita. Ipahayag ang mabuting balita para tayo'y magkakaroon ng pagkakaisa nang sa ganon tayo'y magkamit ng kaligtasan at magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Ito yung layunin ng simbahan. Pagkaisahin ng tao para walang maiwan. Tayong lahat ay magiging kasama ng ating Panginoon sa kanyang kaharian na kung saan naroon ang buhay na walang hanggan. Nagiging parte ba tayo sa pagmimisyon ng simbahan ito? Lalong-lalo na ang Iglesia Pilipina Independiente dito sa parokya ni Bernal Biglang Awa. O hinahayaan na lamang natin na bahala na si Father yan dyan. Diba? Ay bahala na yung mga lay minister. O bahala na yung iba yan dyan. Basta ako'y magsimba at makinig na lamang. Diba? Matatawag ba natin na tayo nagiging kahabahagi sa pagmimisyon ng simbahan? Ha? Tayo nakaupo lamang dyan, walang ginagawa, paglabas, nakakalimutan kung ano yung sinasabi ng pari,
Nagiging kabahagi ba tayo sa misyon? Mga kapatid, sa pagmimisyon, kinakailangan natin na isa sa buhay kung ano yung ating napapakinggan. Diba? Dahil paano tayo nagiging kabahagi kung paglabas natin itong simbahan ay ano yung sinabi ng pare? Ay, basta. Nakatulog naman ako malamig. Nakaharap ako sa electric fan. Basta pinag-cooker lamang ako. Diba? Kaya malaking hamon sa atin dito ngayon. Bilang kasapi ng Iglesia Pilipina Independiente dito sa parokya ng Berhen Biglang Awa, naway magiging participative tayo sa lahat ng gawain ng simbahan. Pangatlong hamon sa atin. Did the Holy Spirit enlighten us? Nagkakaroon ba tayo ng goal? Nagkakaroon ba tayo ng misyon sa buhay natin mga tao? Naliwanagan ba tayo? Ang Espiritu Santo ba ay nagbigay sa atin ng liwanag upang magkaroon tayo ng pangarap sa buhay at magiging misyon sa buhay na ito? Ito isang paalaala sa atin sa kapiyasahan nitong simbahan ay naway sa ating bilang mga mananampalataya magkaroon tayo ng goal. Magkakaroon tayo na mga tinatawag na vision sa buhay natin. Magkakaroon tayo ng misyon. Salamat naman dahil ang itong misyon na ito, yung goal ninyo na magkaroon ng isang ganap na parokya ay ito nga ay isa sa katuparan. At naway sa lahat ng mga mananampalataya na narito ay ito naway inyong pangalagaan sa tulong ng ating poong may kapal. Kaya sana sa ating pagtitipon dito ngayon, lagi natin pagkatandaan na ang Pentecostes ay ito yung panahon na kung saan ipinahayag, ipinapakita ng Diyos yung kanyang pagmamahal sa sangkatauhan. Bakit? Dahil sinasabi niya na hindi ko kayo iiwanan, kundi ipadadala ko sa inyo ang gabay, ang Espiritu magiging gabay sa inyong pamumuhay. Kaya lang minsan, maraming Espiritu ang pumapaloob sa buhay nating mga tao. Di ba may mga Espiritong gumagalaw sa buhay nating mga tao? Ano yung mga Espiritu na yun? Espiritu ng? Minsan yung Espiritu ng alak. Hindi makapagdulot ng maganda. Kung hindi ito yung pagkakaroon ng watak-watak. Hindi, lagi natin pakatandaan at tayo pinagkalooban ng Diyos ng Espiritu Santo na siyang magiging patnubay sa ating pamumuhay. Kaya sana palagi natin ito isa sa buhay sa pamamagitan ng patuloy ng paggawa ng kabutihan. At patuloy natin ipanalangin sa Diyos dahil sabi sa ating banal na Ebanghelyo, gagawin ko ang anumang hihilingin ninyo sa pangalan ko. Kaya naway patuloy natin ipanalangin sa Panginoong Diyos na sa buhay natin ito, naway tayo magkaroon ng pagkakaisa tungo sa buhay na walang hanggan. Kaya sa lahat na narito ngayon, patuloy nawa kayong ingatan at pagbalangin ng poong may kapal. Sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Magsitayo po ang lahat para sa sumasampalataya. Sabay-sabay po natin ipahayag ang sumasampalataya. Sumasampalataya tayo sa isang Diyos na makapangyarihan, na likha ng langit at lupa, at ang lahat na nakikita at iisa. Sumasampalataya tayo sa isang Panginoong Kristo, buktong na anak ng Diyos, nagmula sa mga bago pa simula ang panahon. Diyos buhat sa Diyos, liwanag buhat sa liwanag. Diyos na totoo buhat sa Diyos na totoo. Inianak, itinitha sa isa sa pagka-Diyos ng Ama. Sa pamamagitan niya ay nalikha ang lahat, na para sa ating mga tao sa ating kaligtasan, ay nanawag siya buhat sa langit. Sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo, ay
ay pinanganak siya ni Maria Virgen Tao. Ipinako sa krus alang-alang sa atin noong panahon ni Poncio Pilato. Nagpakasakit, namatay at inilibing, at muling nabuhay sa ikatlong araw sa matuparan ng mga kasulatan. Umakyat siya sa langit at nalugod sa kanan ng Ama, at muling darating na magalaghati upang mapumahan ang mga buhay at mga patay, at ang kaharian niya ay walang hanggan. Sumasampalataya tayo sa Espiritu Santo, ang Panginoon at tagapagbigay ng buhay, na nagbubukas sa Ama. Sinasamba siya at niluluwalhating kasama ng mga anak. Nagsalita siya sa pamamagitan ng mga propeta. Nananalig tayo sa Iglesia ni Cristo, Katolika at Apostolika. Naniniwala tayo sa isang binyag sa kapagpapatawad ng mga kasalanan, at hinihintay natin ang muling pagkabuhay ng mga namatay, at ang buhay na walang hanggan. Amen. Magsiluhod po ang lahat para sa panalangin ng bayan. Hatid ng kabatirang kailangan natin ang Espiritu Santo upang maharap ang mga paghamon sa pamumuhay natin bilang Kristiyano. Manalangin tayo at ang ating pong itutugon. Halina Espiritu Santo, kailangan ka namin. Atin pong ulitin. Halina Espiritu Santo, kailangan ka namin. Nawa ang Iglesia Filipina Independiente ay laging maging kasangkapan para sa pagbabalik loob at tagapagtaguyod ng pagkakaisa. Manalangin tayo. Halina Espiritu Santo, kailangan ka namin. Nawa ang Obispo Maximo, Joel Corlares, at lahat ng ibang pinuno, Right Reverend Arnold Damayan, at kay Reverend Father Randy Madhos na aming pari, at lahat ng pinuno ng simbahan ay maging inspirasyon ng kanilang pinamumunuan. Manalangin tayo. Halina Espiritu Santo, kailangan ka namin. Naway lahat ng nagtuturo ay makapagpunla ng tunay na makatao at Kristiyano mga pagpapahalaga sa kanilang mga tinuturuan. Manalangin tayo. Halina Espiritu Santo, kailangan ka namin. Nawa lahat ng mga pinunong pambayan sa mundo, lalo na sa bayan natin, ay patnubayan ng malasakit sa galingang panlahat. Manalangin tayo. Halina Espiritu Santo, kailangan ka namin. Nawa tayong naharap sa mga pagsubok ay makatagpo sa ating pamayanan ng kailangan nating tulong. Manalangin tayo. Halina Espiritu Santo, kailangan ka namin. Sa sangkatauhan ay pagkaloob ang iyong makalangit na biyaya, lalong-lalo na sa mga magdiriwang at nagdiriwang ng kanilang kaarawan na sina Gerardo Rianzares, Jessica Bulan, Freddy Villavicencio, Judy Rianzares, Bryson Ricanya at Jake Ricanya. Ganon din sa mga Second Sunday Mass sponsors, Ginoong Canuto Rianzares and family, Joey Ricanya and family, Michael Medina and family, Teofilo Perlas and family, Perlito Perlas and family, Agripino Lagosta and family, Victor Aranilla and family, Romel Cerda and family, Joey Sarmiento and family, Virgilio Rianzares and family, Teodimo Frias and family, Norby Macarang and family, Albert Otis and family, Felix Morales and family, Roel Saludes and family, Richard Mugsana and family, Ricardo Candelaria and family, at Dionisio Candelaria and family. Ganon din sa kongregasyong ito. Dinggin at tanggapin nawa nila ang iyong banal na salita ng may kababaang loob at masunuring puso at paglikuran ka ng may katapatan sa lahat ng araw ng kanilang buhay. Manalangin tayo. Halina Espiritu Santo, kailangan ka namin. Isinasamo namin, Panginoon, sa iyong kagandahang loob na bigyan lakas at tulungan ang lahat ng nasa ligalig, kalungkutan, pangangailangan,
may sakit o kapansanan, lalong-lalo na manalangin tayo. Panginoon, kailangan ka namin. Naalaala namin sa iyong harapan ng iyong mga lingkod na sumakabilang buhay na sumasampalataya kay Kristo. Isinasamo namin igawad mo sa kanila ang patuloy na pagyabong sa pag-ibig at paglilingkod sa iyo. Manalangin tayo. Halina Espiritu Santo, kailangan ka namin. Pinupuri rin namin ang iyong banal na pangalan para sa lahat ng iyong mga santo. Bigyan mo kami ng biyaya upang makasunod sa kanilang mabubuting halimbawa at kami kasama nila'y makarating nawa sa kaganapan ng iyong banal na kaharian. Tugunin mo ang aming mga panalangin alang-alang sa Kanya na laging nabubuhay upang mamagitan para sa amin. Siya na iyong anak at aming tagapagligtas na si Jesucristo. Amen. Magsitayo po ang lahat. Mga kapatid, tayo ang katawan ni Kristo sa pamamagitan ng isang Espiritu, tayong lahat ay pinag-iisang katawan ng tayong binyagan. Panatilihin natin ang pagkakaisa na dulot ng Espiritu ng Kristus na kapayapaan. Lagi nawang sumainyo ang kapayapaan ng ating Panginoon. Sana sumayin niyo rin. Magpatiyan po tayo ng kapayapaan sa bawat isa. Peace be with you. Peace be with you. Peace be with you. Peace be with you. Ibigay sa Panginoon ang karangalang na rapat sa kanyang pangalan, magdala ng alay at pumaroon sa kanyang harapan.